Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinibak sa pwesto ang 12 tauhan pati ang superintendent ng New Bilibid Prison matapos mabisto na isang bilanggo ang nakapagpagamot sa isang pribadong ospital nang walang pahintulot ng Department of Justice. Nahuli ka maging ang pagdalaw ng isa umanong starlet sa kwarto ng bilanggo sa ospital. Napagalabang hindi lang pala ang naturang preso ang napaglabas-masok ng Bilibid dito mga nagdaang linggo nang walang kaukulang permiso. Nakatutok si Marin Sumali. Sa CCTV footage na ito ng Metropolitan Medical Center nakuha nitong May 31, makikita ang lalaking nakatalikod na nakasuot ng sombrero. Naglakad dito papasok ng kwarto ng ospital. Nang ipakita ang CCTV na ito sa mga gwardya ng National Bilibid Prison, kinilala nila ang lalaki na si Ricardo Camata alias Chacha, isang convicted drug lord na kilalang leader ng Sige-Sige Sputnik Gang at nakakulong sa maximum security compound ng Bilibid. Sabi ng mga gwardya, sila ang nag-escort kay Camata noong May 28 sa ospital. Base sa kuha ng mga CCTV ng Metropolitan Medical Center, May 31 may bumisitang babae at 2 lalaki sa kwarto ni Camata. Noong June 1, makikita uli si Camata na nasa labas na naman ng kanyang hospital room at tila nagte-text. Noong araw din na ito, may 2 babae ang dumalaw kay Camata. Dinala raw si Camata sa Metropolitan Medical Center sa Maynila noong May 28 dahil umano sa sakit sa baga. June 2, ibinalik na sa Bilibid si Camata. Nakarating sa Department of Justice ang insidenteng ito at ilan pang insidente kung saan nakakalabas daw ang mga preso para magpa-ospital ng walang paalam sa DOJ. Kasama sa iniimbestigahan din kung totoong may nakakapasok daw ng mga starlets sa hospital room ng mga preso. Pinuntahan mismo ni Justice Undersecretary Francisco Baraan ang Metropolitan Medical Center kahapon para imbestigahan ito, pero ibang natuklasan ni Baraan. Nakita ko si Camata, no? Going in and out of his hospital room. Mukhang malakas na malakas siya, no? Hindi siya naman yung tipong kailangan niyang humiga. May ospital sa loob ng NBP pero aminado si Yusek Baraan na hindi kompleto ang mga gamit dito. Base sa Justice Department order, pwede namang magpagamot sa labas ng NBP ang sinumang preso basta't may rekomendasyon ng NBP Hospital Chief at pumayag ang DOJ. Kung emergency naman, pwedeng isugod na ang preso sa ospital pero dapat i-report agad sa DOJ sa loob ng 2 araw. Sa kaso ni Camata, wala raw pahintulot mula sa DOJ. Ang siste, hindi lang pala si Camata ang presong nakapagpa-ospital sa labas ng Bilibid nitong mga nakaraang linggo. Noong May 13, nakapagpagamot sa Medical City si Amin Buratong, ang umano'y may-ari at operator ng 900 million pesos Shabu Tiangge sa Pasig. Dahil daw sa kanyang recurring coronary artery disease at liver ailment. May 27 naman ang dalhin sa Asian Hospital and Medical Center sa Alabang, Muntinlupa ang bank robbery gang leader na si Herbert Colanco alias Ampang. Si Colanco ang nasa likod ng mga pagnanakaw sa mga bangko sa Pampanga noong 2003 at sa Parañaque at Quezon City noong 2005. Depensa ni NBP Superintendent Fajardo Lansangan, walang VIP treatment para sa mga mayayamang preso. Ang dinadaing nilang karamdaman ay kailangan ng emergency treatment. Pero ngayon pa lang sinasabi na ng DOJ na may dapat maparusahan. Heads will roll if necessary. We'll look into that kung may kutsabahan, may negligence ang aming mga prison guards. And we'll look into our procedures, di ba? Kung inaabuso ba. Mariz Umali, Naktutok, 24 Oras.